be fruitful. At itong buong thematic ng Lord Week ay ang pagiging fruitful ng Dinilis Last. But Lord God po sa mensahe ng ating pastora. So dadako na po tayo sa part natin gawain sa tithes and offering. So maikli lang po ang aking exhortation sa araw na to. So bago po tayo lumako sa pagbibigay, mga kapatid, saliksikin po natin yung mga puso natin. Why we need to give? Ano ba yung purpose at intention ng puso natin para tayo nagbibigay? Ito ba ay para pag nibigay ko, pagkawalik sa akin ito ni Lord ng 10 times fold? Bakit ba ako ma-attend sa simbahan? Bakit ba ako nagpapunta dito? Bakit ba ako nagpipray? Ano ba yung mga contents ng prayers ko? Is it all about money lang ba? Na ma-increasean ako, mabigyan ako bonus, at mabigay itong pinag-pray kung it's all related sa money. So mga kapatid, today, let's all be reminded na kapag ganun yung puso natin at yung purpose natin sa paglapit sa Panginoon, hindi siya yung kumbaga inahin natin ng Panginoon. Our God is money. So ang dinidiyos natin ay ang pera. So, hindi naman masama ang pagkakaroon natin na magkaroon tayo ng magandang income or ng yung finances natin maging maayos, but let's make sure na tayo ang mamamahala ng ating finances. Hindi tayo yung paikutin ng ating pera. So, sa ganong paraan, kapag tayo mamahalan, alam natin kung paano mag-give back at magbalik sa ating Panginoon. Sa ating pagbibigay, na alam natin at yung purpose at intention natin sa pagbibigay, alam natin na ito ay instruct ng Panginoon na magbigay tayo at kasama din yung pagbibigay na may grateful heart tayo. So mga kapatid, ang verse ko i-share ay nagmula sa Matthew chapter 6 verse 33. And seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So dapat yan ang unahin natin. Unahin na pag inuna mo si Lord ng mga problems na yan, finances na yan, yung mga iniisip natin, yung mga hindi natin magagawa, si Lord yung bahala dyan. Kailangan na talaga magtiwala and unahin natin ang Panginoon, and then all these things shall be added unto us. Paano po tayo makapagbigay? Answer the call and obey God's command. He said you're here, we are your in His hand.
You made for Jesus Christ. You paid more love. Praise your pastor. And I live God sees your tears, gives a burden to bear. The Lord's by your side, He blesses you. Through the good and bad times, He'll see you through. Magandang tanghali po sa lahat. So, siguro nagulat tong tatlo. Bakit biglang may... habang patuloy po tayo ngayon, so, tandaan po natin na yung mga pastor natin ay tinalaga sila ng Panginoon sa ating iglesia at ang laki ng kanilang inambag dito sa KOK. At bago po tayo pumunta sa susunod na activity po natin, may isang video na talagang napaka sarap pakinggan habang ito po ay kanyang inaalay sa kanyang pastor na totoo po sa akin bilang mga anak ng Panginoon. Kung wala sila, wala din yung KOK. Amen? So, ating pakinggan yung isang tula na ito para sa ating marahil di natin alam pastor kung saan talaga siya nagmula. O ang pagtawag ay nag-umpisa. Ngunit ang pinakamahalaga, siya ang nagsimula ng gawaing dakila dito sa lugar na lubos na pinagpala. Madalas nakikita kitang nakangiti kahit mayroong bagyo, malakas ang ulan. Kitang-kita ko sa iyong lahat. Kahit ikay nakangiti, may mga bagay na batid mo na hindi mo may tatanggi. Sa mga tuhod mo at sa kamang may patak ng luha, doon mo lang sa Diyos nasasabi. Dahil ayaw mong ipakita sa amin na ang aming pastor ay maraming pagdating. Di ko alam kung saan nagmumula ang taglay mong lakas. Lakas na gustong patunayan na ang pag-ibig na wagas ng Diyos na dakila
ay di magwawakas. Kaya bilib na bilib talaga ako sa mga turo mo, sa mga saway mo, sa mga totoong mensahe mo na tila tunay na nagbabago sa mga taong handang sumunod sa inutos ng Diyos na sabihin mo. Si Pastor, wala man siyang mga medalya o mga exam na kailangan niyang ipasa, ngunit ang salita ay higit pa sa mga salita ng mga dalubhasa. Dahil ang bawat kanyang binibigkas ay hindi sa sariling pangunawa, ngunit galing sa Diyos at talata ng Biblia. Saan ka man nagmula o nakuha mong diploma, ako pa rin ay masaya dahil may nagbigay sa amin ng importansya. Importansya sa buhay na walang halaga. Dahil si Kristo ay di pa kilala. Lagi kong iniisip, minumuni ang mga bagay na ito. Paano kung di kita nakilala? Ano ang buhay ko kaya? Ano ang buhay namin kaya? Oo, si Kristo ang nagbabago, ngunit kung walang porsigido, na kami ay itawid sa madilim na paligid, na may mga demonyong umaligid upang kami ay ikulong sa kadilimang walang pati. Nang ako'y nawalan, sabi mo may kapangyarihan sa kanyang pangalan. Nangyayari ang mga kababalaghan na di kayang unawain ni numan. At tunay ako'y pinagpala dahil sa iyong panalangin naganap ang mga himala, mga pagpapalang di sukat inakala, di man karapat-dapat, ngunit aking natatamasa. Salamat, Pastor, kay aking nakilala. Di ko alam kung ilang timba ang binuhos na luha ng iyong mga mata. Ako lamang ay makakilala. Di ko alam kung anong mga karamdaman ng tinitiis habang ang mga mensahe ng Diyos lamang ay iyong mabasa. Ang hapdi ng paa tuwing ikaw sa aming tahanan pumupunta. Dala ang Biblia, walang hinihinging merienda. Ngunit ikaw ay masaya dahil ikaw'y naniniwala na ako'y makakakilala sa Kanya. Salamat, Pastor. Wala akong ibang masabi kundi salamat. Sana'y sapat na mabanggit kong pangalan mo sa tuwing ako'y nananalangin. Ikaw'y palakasin sa kalooban ng Diyos, panatilihin mga katotohanan, kailangan dinggin, manatili sa bibig ng pastor namin. Salamat, Pastor. Salamat, Pastor. Iyakin niya. Oh, pang-reels yan, pang-reels. Iikot pa yan. Pang-reels kasi yung Aldrin ko. Pang-reels. Happy Pastors Man. Happy Pastors Man. After kung 1 month nag-suffer sa gout, makapasta ka sa kanila. So, Happy Pastors Month po. So, because we love our dear pastors, kaya na gumawa na niya nitong part na natin gawain. But, hingan natin ng short message yung ating mga bagong members. So, unahin ko si Ate Janet. Short
message lang po kung paano na tayo nag-touch sa buhay ng ating pastor. Ay, hindi ko na wala. Ikaw ba yan? Bakit hindi mo Hindi mo Short message, paano tayo na-touch yung buhay natin ng ating pastor. Hingin ako ng 3 sa ating members. Unahin ko na si Kuya Richardson. Dito na lang po. Yan. Kung hindi tayo sa kanila, walang tayo. Galing din po ako sa natin ng langit. Kaya, pakbutihan ng mga pastor natin na dito. Kapag bawat salita nila sa langit. Tumasalit po sa atin sa bawat puso natin sa iyo. Nasa ulo natin. Dito rin ako nakakilala sa Saudi. Salamat din at muli ako natin sa Malaki Pastor sa Pastor Tim. Sabi ko yung sila ko. Sabi muli ako sa Panginoon Pastor. Pastor Neil at Pastor Joseph. Malaking bagay talaga sa akin sa natutunan ko sa kanila sa Mountain Pastor. Tumatakot ko sa puso ko talaga yung mga papasalamat ko sa kanila. Sa kabutihan. Lapit mo yung mic. Patuloy ang Panginoon Diyos. At Hindi naman talaga magsalita yan eh. Yung mic nasa sugat baba. na Mamaya. maraming salamat po sa inyo. Maraming mabuting mga pastor. Salamat po sa inyo. Hindi lang po at papuri sa Panginoon Diyos. Thank you so much po, Kuya Richardson. Isa pa po, kaya mo na Ate Janet? Okay. Yan. Good morning po. Good morning. Hindi na kaya. Pinagsalamatan ko lang po si Pastor Arlon, Pastor Dix, si Pastor William, Pastor Josephine, and Pastor Neil. Ang kioki po, isang malaking regalo sa amin ni God. Catholic man kami, pero grabe yung touches na. Pinagsalamatan ko kasi marami kayo. Tinanggap niyo kami sa mag-asawa. Ngayon ka, oo. Kapag kita ko, Kasi God, part siya sa pagkasama namin. Dati sinabi namin na, oo, nagpa-pray kami, pero kulang siya, kulang. Tapos ngayon, every Friday nandito na kami. Kulang yung Friday namin pag hindi namin kayo nakasama. Hindi lang kami kasi Pastor Arlon, Pastor Dick. Grabe, it's complete our day. Hindi lang siya worship and pray. Kahit every Friday umiiyak ako kasi alam mo yung love, yung Holy Spirit, yung touch niya sa akin, sa amin na mag-asawa. Tapos inukulit ko rin sa kanila namin. Although yung mga friends namin, sige lang, sinishare namin sila kahit hindi sila nakikinig. Okay lang. Alam mo yun, yung kahit nirreel na kanila, pero ate, praise God ate. Kasi talaga, kasi yun na natutunan namin sa Kiyokse. Malaking pagbabago, malaking pagmamahal na binigay sa amin, na shinare niya sa amin. Maraming salamat dahil marami kami natutunan sa inyo. Sa pakikinig. Thank you. Thank you so much, Ate Janet. Last na lang po, tawagin ko si Ninong Julie. Short message po sa ating mga pastor. Nag-expect pa naman si Marcy. Kasi sinulak pa naman yata. Ako po nagpapasalamat. Una po sa Lord. Tissue.
Yung puso mo. Nasa kabila ng gusto ko na pong umuwi ng Pilipinas. Pero hito po ako. Hindi po niya pinauwi. Kahit wala po akong work. Pero nandito po ako. May malaki po akong pamilya dito sa Pilipinas. Nagkaroon po ako ng maraming kapatid. Nagkaroon ako ng maraming anak. Amen. Madaming pastor po namin butihing na narito po na kailangan po namin ng payo, ng tulong, spiritual man po o financial, nandyan po sila. Kaya nagpapasalamat po ako kay Pastor Dick, Pastor Arnold, kay Pastor William, kay Pastor Neil, kay Pastor Josephine. Na itong kiyong ang binigay ng Lord na naging kalakasan ko habang ako'y narito sa Saudi. Akong tutusin. Ako lamang po ay mag-isa. Pero hindi po ako mag-isa. Naging malakas ako, na kaya ko lahat. Lahat ng problema. Lalo na ngayon, hanggang ngayon, wala pa pong trabaho. Pero ang Panginoong Diyos, hindi po siya nagkukulang sa akin. Amen. Sinabi ko, Lord, bigyan mo na po ako ng part-time. Wala na po akong part-time. Automatic, binibigyan po na ako ng part-time. Praise God. Hindi lang po ilang oras. Ang oras po niya unlimited. Kaya pag ang Panginoong Diyos ay nagbigay, hindi mo man po i-declare, pero binibigay po niya ng sobra-sobra. Last week, nag-message po sa akin si Mike. Julie, sama ka ba sa practice? Sabi ko, pasensya na po, hindi pa ako makasama. May sakit po ako. Pero pagkatapos po ng ilang oras, nasabi ko po, Lord, pagalingin mo na po ako. Hindi pa man po ako nakakainom ng gamot. Pinagaling na niya ako kaya si Moy. Sabi ko, sasama mo ako sa police. Kaya ang ating Panginoong Diyos ay buhay. Buhay na buhay siya sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga pastor, happy Pastors Month po sa inyong mga kapatid. Thank you so much, Julie. So, yun po. Let's celebrate the life of our pastors. Every time na nananalangin tayo sa ating intercessory prayer, even sa ating mga personal prayers, let's include them sa ating mga panalangin. Because mga kapatid, sila po yung lahat na tumatanggap ng lahat ng negativities. Because sa dami natin, for sure, yung mostly kalahati yan, may mga nagsasabi sa kanila, sa mga pastors natin, nagsishare ng mga personal na buhay, mga nangyayari, problema, sila lahat matanggap ng mga negativities. So, let's include them always sa ating pananalangin para patuloy sila na magamit dito sa ating panambahan para mas marami pa tayong ma-bless na mga kaluluwa na makapasok pa dito sa ating church. So, kung muli, binabati natin ang ating mga pastors. Siyempre, nandito si Pastor William. Kung wala pakalaman sa inyo, si Pastor William na pala
Pastor na namin siya way back nung nasa Faithful pa kami na sector. Yung second sector ng Loring Eastern, Loring Faithful. Isa siya sa 4 na pastor namin doon. Then, nagkahiwalay lang kami kasi nalipat sila sa Riyadh. Then, nagbalik sila dito. At yun, sineselebrate natin yung kanyang buhay. Marami tayong mapupulot sa buhay ng ating pastor na si Pastor William. Nawa, sa mga susunod na mga gawain, pag-aaral natin sa ating Bible study, ma-encounter nyo rin yung ating Pastor William, kasama din ang kanyang wife na si Ate Ay. And si Pastor Vic at si Pastor Arlon, kung kilala nyo naman sila, madami tayong mapupulot sa kanila. In terms of pag kinailangan mo talaga ng kahit midnight 3 a.m. si Kuya Dick is the right person to message or to call. Talagang sa bisyo publiko yan si Kuya Dick. Walang makakatap dyan. Oo. Tapos, sa lahat, sa gawain, sa church nandiyan si Kuya Dick. And kaya sobrang thankful tayo and glory to God sa buhay ni Kuya Dick. Praise God. Thank you, Kuya Dick. We love you! Love you, Kuya Dick! Amen. Maraming beses na nakita si Kuya Dick na may mga dinaan pagsubok, patuloy siya nakatayo at hindi siya lumiliban sa ating gawain. So, thankful kami sa buhay ng Kuya Dick. And I pray na marami pa tayo magsamahan na gawain dito, marami pa tayong DS na itatayo, marami pa tayong susundin yung mga bagong kaluluwa. Salamat sa buhay mo. At sa pastor natin si Pastor Arlon. So, Pastor Arlon, maaaring kung bago kayo sa ating simbahan, at first, maaaring may part na ma-intimidate kayo, or medyo maano kayo kasi medyo parang pang star magic yung dating. But, pagka nakilala niyo siya, na dinig siya nag-preach, nag-exhort, nag-share, nag-impart ng kanyang words of wisdom through our Bible studies or through our fellowship, kayo na po yung makakapagsabi kung paano, ano po yung sinasabi kong personal encounter ko sa ating pastor na si Pastor Arlo. Amen po. So, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na dapat lagi natin silang ipinapanalangin. Amen. Because hindi natin, spiritually mature na sila because pastors na sila, leaders na sila ng church. No, mga kapatid, mas lalo nilang kailangan yung mga panalangin natin dahil sila ang lagi pinupuntulan ng mga kaaway ng Satan. Kaya let's include them sa ating panalangin palagi. At syempre, we want to celebrate this Pastor's Month din sa ating mensahero sa araw na ito. Happy Pastor's Month. Pastor Josephine. Nandun din ang kanyang asawa si Pastor Will. Happy Pastor's Month. Since pagsisimula ng KOK, nag-impart na rin sila ng KOK ng pasahe sa lumang lahat natin, hanggang natin tayo sa bilang. So, glory to God sa buhay niyo at patuloy kayo nagagamit para mag-share ng salita ng Panginoon dito sa Loring King of Kings. So, we celebrate you also. Sinasama din po namin kayo sa panalangin every intercessory prayer. And we're happy na nakasama namin kayo today. And the timing ngayon sabi ng Pastor Josephine kanina na Pastor's Appreciation. So parang wala kaming ganap na rin-realize siguro, Pastor, ba't parang pinaligtaan kami? Ayan, so, with that, siyempre hindi naman magpapahuli yung mga kapatid natin na outside of the kingdom. Meron ding mga nagpahatid na ngayon na mensahe mula sa labas ng Kingdom of Saudi Arabia. So, let's watch this. Camera, lights off.
Hello po everyone! Hello po! Happiest blessed Pastors Month sa ating mga nagwagwapuhan na nagmamatuhang pastors, Pas Dick, Pas Gilmar, Pas William, Pas Christian, and Pas Arlon. You know that pastors are very dear to my heart. You know, 1 month celebration ng Pastors Month is hindi po enough to, you know, to tell them how we appreciate them much. So we wanted to take this chance to let you know that we are so blessed to have you as our pastors. We are thankful and we appreciate everything that you do. We appreciate all your hard works in guiding and in leading the church at KOK po and all the members. Imagine talagang KOK is growing and you pastors are one of the major reasons kung bakit po. If it's not because of your hard works and commitment. Just like what I'm always telling, being a pastor is not just a calling, but it's divine calling. And it's like, you know, you will forget yourself. You will forget your own welfare, but you will always put first yung welfare ng bawat isa, ang welfare ng congregation, and first of all, ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niyo, yung mga sacrifices niyo, yung mga hard works nyo in leading and guiding the church, and in, you know, thinking about each and every one, in thinking about each and every members po. Being a pastor is, you know, it's not a job that has day off. It's not, oh, it's not Sunday or it's not Friday today, so I won't be a pastor. It doesn't work like that. Being a pastor is much more of a lifestyle that you forget your own self. And ito na ako ngayon. And we wanted you to know that we love you, our pastors. We pray and declare for more blessings and breakthroughs upon your life, that God will continue to grant all the desires of your heart, much more than what you've asked for. And not just you, but your family as well. May our good Lord continue to extend your territories and make your cup overflow always. And nandito lang po kami para sa inyo. Mahal po namin kayo. Ako po mga kuya, you know that even though I'm far away, you know that I love you all. Kayo po mga kuya is very dear to my heart. And I'm very happy seeing you, alam niyo po, seeing na lumalago at lumalago ang KOK, na madami mang umaalis, pero grabe pa rin po pinagpapala ng Panginoon ng KOK. And masarap po bilang dating member ng KOK, dating leader ng KOK, masarap po sa feeling at sa puso na nakikita na patuloy na lumalago at ginagamit ng Panginoon na iglesia ng KOK, you know what, in influencing more people dyan sa Saudi Arabia. And I believe, you know, tayo po members, we should always practice in declaring great blessings sa ating pastors. Hindi lang dapat sila yung parati na de-declare sa atin, but tayo po as well, our pastors need that. Our pastors need na declare din po natin ng blessings sa kanila. So, samahan niyo po ako sa Numbers chapter 6, verse 24 to 26. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. So, mahal na mahal po namin kayong mga pastors namin, and patuloy pa po kayo pagpalain ng Panginoon. So sabi po, I should give a message within 2 minutes. I tried my best to compress everything, but I really doubted it. So, sorry po, it's more than 2 minutes. So, God bless po everyone. Mahal na mahal ko po kayo, kayong mga kuya at mga pastors. God bless po. Pastor Jimar, Pastor Christian, and to Pastor Arlon. So, happy Pastors Month sa inyong lahat. Super deserve nyo to be recognized and mabigyan ng appreciation to all of the hard work and labor that you do for God's kingdom. And hindi ko na kayo isa-isa yung kagala abutin ako ng 5 minutes, siguro or more. But to all of the pastors, we love you and we appreciate what you do. And may you continue to do God's work, and may Christ's light will always be reflected sa buhay niyo. Amen. And yun lang, God bless us, and we miss you all. God bless you. Hi everyone.
Good morning po sa lahat. Blessed and a happy Pastor Month Appreciation. Okay, salamat sa buhay ni Kuya Dick, especially Kuya Arlon, Kuya Aldrin, and the rest, sa lahat po dyan ng servant. Okay, mananamit kayo. Marami akong hindi nakapag-greeting. Lahat, anniversary, lahat okasyon ninyo dyan. Pinakamasaya itong sector na to, pinakamarami, malago, at yun lang talaga, kailangan natin talaga mag-focus talaga sa evangelism talaga. And I'm sure na lalo kayong kalulugdan kasi siyahan kayo ng Panginoon, at ganyan naman talaga ang strategy ni Paul. Even Paul, ganyan talaga ang the way para may lapit ang tao sa Panginoon. Diba sabi niya sa Corinto chapter 9 verse 22 to 23, and mentioned to Andre, no, ang tao talaga, ang si Paul, ako'y nakibahagi, ako'y nakisalamuha sa lahat ng tao upang sa pamamagitan noon ay merong maligtas, and I will receive reward from God. Sabi niya, diba, kailangan talaga makisalamuha, makibagay kayo. So the thing is, ganun ang ginagawa ng Panginoon sa inyo. Natuto ako, nakita ko paglago, pagdami ninyo, tapusin lahat ng pag-aaral, at punuin natin ang langit. At focus kayo, ano yung pinapagawa ng Panginoon, focus kayo doon to spreading the gospel. Hope and pray na talagang magkakaroon pa ng King of Kings talaga na isang sector pa na alalahanin natin. Doon tayo sa gusto ng Panginoon, doon tayo sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? Once again, thank you very much sa Panginoon. Grace of God be with you all. At patuloy lang. Yan ang talaga ano natin. Diyan na tayo. In-assign talaga. Yung assignment talaga ng pinapagawa sa atin ng Panginoon to spreading the gospel of Christ. So okay, once again, happy and blessed appreciation Pastor Man. Sa inyo lahat dyan, hope and pray. Minsan, magkita-kita tayo, banding naman tayo. Alam mo, kayo nagiging kalakasan ko. Pag nakikita ko kayo sa social media, nakikita kayo yung paglago, pagdami ninyo. No, nami-miss ko kayo. Yung makamusta mo lang kayo, makamusta niyo lang ako, ay para bang humaba ng buhay ko. Salamat sa lahat ng Lord ninyo. I will pray for your King of Kings. No, ganun talaga. Napakabuti ng Panginoon. Be grateful to God. Once again, thank you. Thank you sa lahat. Thank you sa inyo lahat dyan. Mag-enjoy and enjoy the God's Word. Enjoy the blessing. Enjoy yung pinapagawa ng Panginoon sa inyo. Okay, praise God. Salamat. Pastor Dick, Pastor John, Pastor Christian, and Pastor Arlen, leading us with love and care in the Lord, we King of King family. We're thankful and blessed to have you in our church, guiding us with every step. God bless our pastors. Always, each sermon, each prayer brings us closer to the divine. Your wisdom, your faith, shining bright like a light. We're thankful and blessed to have you in our church, guiding us with every step. God bless our pastors, always. With every word you speak, with every soul you reach, we feel the love of God flowing through your hearts. With every wedding blessed to have you in our church, guiding us with every step. God bless our pastors, always.
Amen. So, yan lang po yung ilan sa mga nagpadala ng kanilang mensahe. But, marami pa po actually. Siyempre, hindi nakasama sa cut dahil masyadong mahaba. So, yung iba, i-compile lang, i-upload po natin yan. I-share natin sa mga pastors natin. Panoorin lang ng bukod. Ayan. So, later on, maybe pagka nag-fellowship tayo, sama natin yung ating additional message sa ating mga pastors. At yung nakita nyo nagmensahe kanina, yung aming mga kasamang elder na nag-build ng KOK, si Ate Karen at si Ate Cherry. Sila yung mga number 1 supporters ng church na to para natin sa yuto. At napakalaki ng ambag ng mga kapatid natin ngayon. Kaya meron tayong church na ni-enjoy dito ngayon. Isa sila sa mga kasama natin dito. But isa sa nakakatuwa because yung iba natin mga kasama doon naiiwan tayo dito, sa Saudi pa rin tayo. Isa sa masarap sa pakiramdam, yung mga kapatid natin na kasama naglilingkod sa Panginoon. Nasa ibang bansa na sila. Nandun sila namumuhay sila sa answered prayer na yung mga pangarap nila. And thank you sa aming former kapatid dito na kasama elder, ay Ate Karen at kay Cherry. At ngayon din sa yung isang nagmensahe, yun yung aming unang pastor. Nadagdag ko pastor namin sa Faithful at naging spiritual advisor namin at naging unang pastor namin sa King of Kings bago natin naging pastor sa Kuya Big. Sa kanya pinasa yung Bible. Yeah, so maraming salamat po Pastor Abel and gaya natin sinabi Pastor Abel kung nakita niya tayo sa post and may natin yung mga bago hindi niya nakilala yung mga parang ilan na lang kanila niya nakataba ng puso na yung ating pastor ay blessed sa simpleng makita niya tayo magkasama, lumalago at patuloy sa pag-serve sa ating one and only King of Kings. So yun, and thank you din kay Noel, and gusto ko ibatiin sa ating live dyan sa ating Facebook group ang ating mga pastor, Pastor Jimar, Pastor Christian. Maraming salamat sa inyo, Kuya Jimar and Kuya Christian. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta, even kay Ate Rona. Thank you sa mga suporta sa amin, kahit malayo na kayo, iniisip niyo pa rin kami dito. Thank you at sa aming mga lahat pang kasama na nakakapanood nito. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Magdi-December na, Thanksgiving na. So pag nag-message na lang ako, pakisupport na lang po. So yun, thank you so much po. Gusto ipaabot ni Pastor Christian at Pastor Jimar yung kanilang pagpapasalamat sapagkat actually kagabi ko pa sila na sendan ng video pero video sa bawat isa sa kanila separate. So bali 3 video yung ginawa ko para dito para sa kanila isa-isa. So iba-ibang tao ang nagbigay din ng kanilang mga mensahe. So mga pastor din ako nakatulong to finish all of those things. And nagpapasalamat sila sa inyo lahat, sa mga members. So gusto nilang ipasalamat yung mga mensahe nyo napakaganda para po sa kanila. And they are kumbaga na-appreciate nila masyado yung kung ano yung mga nagawa nyo din para po sa ating mga mahal na pastor. Yun lang po. At yun yung dahilan kung bakit hindi namin pinapunta dito sa Kuya Dave noong Wednesday. So, actually, ginawa namin ang paraan. Sabi ko, ilabas mo nga, i-treat mo yan mag-isip. Masama ako kay Ramdam. So, buti sumunod sa panahon. Thank you so much, Kuya Mante. At syempre, bago natin tapusin natin gawain, pasensya na po, na-extend tayo. Usually, 12 tapos na tayo. So, hinggan natin ng short acknowledgement to ating mga pastors. Yan. At magulat din kayo, exhortation ko as in 1 minute exhortation lang for the giving. So, hinayaan ko lang yung verse ng magsalita mismo. So, Pastor William, short message po. Mas okay yung ating ilaw. Para mas... Happy ka dito. Happy ka dito. Happy ka dito. Oo naman. Kaya I was not really expecting tulad dito. So I feel I don't deserve the gift. But thank you so much. I
so impressed about how each one of you, kung paano kayo lumalaro. At sa totoo lang, when we were away for more than 7 years, no? I never thought that I would still find long faces. My friend, my brother, my family. So, thank you so much sa iyong pagpapagal. And thank you all so much. Although I've just been in your services, but I feel so welcome. I feel like part of an old family. Thank you so much. Amen. Good afternoon, everyone. Kamusta? Okay. This is my first pastor's appreciation month. This is my first time to be showbiz talaga. This is my first time. And I feel really overly appreciated. I feel this is, I'm receiving more than I really deserve. Because honestly, I don't feel na napakadami kong ginagawa. Pero maraming salamat. I just want to say, si Kuya Dick, si Kuya William, yung kararating na si Kuya Dick, you know, whatever we do, itong pastor's appreciation, everything, napakaliit lang ng ginagawa namin. I just also want to share this recognition to all the leaders of this church. Kuya Chris, 24/7, ikaw nagbabantay, at saka si Ate Chris ng simbahan. Hindi makakatitong simbahan na to if not because of you. Mike, you know, I share this to you kasi para ako nanalo ng award, no? Si Mike, you are in transport mo. I've seen you, your growth, yung pag-head mo nito. I really share this with you. Hindi magiging ganito ka-seamless ang operation natin. Napakalitang lang sa yung transport, music, yung pagtatayo mo dito sa Damang BS. Maraming salamat. Kuya Amante, you are the head of worship ministry. Alam mo, I just want to share with you kasi hindi naman namin masasaklawan lahat ng bagay. Kuya Amante, the improvement of our worship now, how you are also doing it yung sa mga Bible study natin, napakalaking epekto na nagagawa mo. Meron kang pasok sa Saturday, napakaaga, napakalayo, pero you're choosing to stay here until 1 a.m., 12:30 because you know and you believe the value of fellowship. I really appreciate that. You know, I really want you to stay kasi alam mo, naniniwala ako sa iyong kakayahan na napakadaming na-bless din sa mga life story nyo. Your life story itself, God is already glorified. And looking at you now, really kapag nagkukwento ka, I'm just really blessed and I want others also to hear that. So maraming salamat. Mga leaders, si Jonel, where is Jonel? Ngayon, timang sobrang busy pa rin siya. Alam mo si Jonel, lahat tayo nagsisayahan dito. Si Jonel, lagi siyang sa kusina. Lagi siyang nagpapaka-busy for us to eat good food. You know, lagi siyang nandun. Jonel, I just really want to thank you, bro. You know, he is the man behind of everything. Pumunta tayo ng Estrada, siya yung laging pagod. What I really appreciate about you is napapagod ka, pero nakangiti ka pa rin. You know, it's so hard. You know, people sometimes are so busy, they got so tired, nakikita mo yun, nababanaag mo yun sa itsura nila, nagagalit na sila. But you embody, you encompass really the heart, the joyful heart. Yun talaga yung masaya na. Happy birthday! Marnie, Marnie and Christine, you know, you are now the woman, you know, the women dito na talagang titignan, alam mo yun, I really foresee both of you talagang leading, you know, the women na ngayon sa ratio natin, napakadami natin kabigyan, more than now sa lalaki. Dati babae lang namin ito, 4, 5, 6, madami na yun. Right now, I think 70% of King of Kings are female. You know, Marnie, your story, yung story ng pinagdaanan mo during pandemic, yung personal life mo, I think napaka-instrumental niya at napakarami kababaihan talaga ang makikinabang dyan. And si Christine, your transformation, you know,
lagi ko sinasabi para siyang KOK/Habib na, no? If you are really not transformed yourself, I don't think you would be able to invite all these people. If they don't see that transformation in you, your heart, your personality, everything. I really appreciate that. We can do only so much. But kung wala yung pagiging active ng sobra, alam mo, wala din, sino pa ba? Si Jeff. Jeff, maraming salamat. You know, kung nakikita nyo ang mga aesthetics natin ng simbahan ngayon, napakalaking dahilan nun because of our artist here. Si George. Maraming salamat. Pero maliit lang yun. Ang pinakamalaking pinagkakasalamat talaga sa'yo is yung transformation ng buhay mo, bro. I am personally moved sa testimony mo, sa wife mo, you know, and how you are really surrendered, bro. Talagang ikaw yung taong nakikinig. Alam na yung gagawin mo, pero lagi ka pa rin nakikinig. I really appreciate that, bro. And I think that's really the way forward for us to be fruitful and develop. Bro, maraming salamat. Alam ko nakakangalay, pero maraming salamat. Bro, alam mo yun, I really appreciate you. Sino pa ba? Bro. Of course, si Bro Rudolph, bagong leader namin yan last year lang. Bro, you know, parang parehas kayo ng journey. I appreciate your journey, your genuinity, bro. Yung transformation na sa'yo kapag sinishare mo yung buhay mo mag-asawa, how you testify. Sobra yung, alam mo yun, yung ramdam mo talaga yung realness. Bro, maraming salamat. I pray talaga na marami pang gawin sa'yo ang buhay mo sa Panginoon, bro. Alam mo yung sa multimedia, bro, alam mo yung time na ina-spend ko para sa practice dito. So, bro, maraming salamat. Okay ba kayo makinig? Amen. Jen, you know, maraming salamat, Jen. You know, it's just sa mga new leaders namin din from Aramco. You may not be, alam mo, you are still finding your place, you know. You're still finding your place. You may not be gifted sa ganito, sa pagsasalita, sa pagkakar, whatever. What I think you really give is your service, your heart, your willingness, you know. And that's really a big thing in the ministry. Hindi tayo pwede lahat, alam mo yun. Pero maraming salamat, you know. Alam ko napakadami mo rin pinagdaanan, pero I'm happy that you are building yourself again with God. Nag-aaral ka ngayon, you know, I see your joy, so I cannot wait to see your until you fully develop, you know, reach the full circle in your life. Huli na ba si Aldrin hindi ka natawag sa leaders? Aldrin. Kuya Dick, you know, Kuya Dick wouldn't be here if not because of Aldrin. Siya nag-invite kay Kuya Dick. You know, Kuya Dick was a part of El Shaddai before, ng Muslim siya. Kaya Aldrin reached out to him through social media. If not because of Aldrin, wala rin tayong Pastor Dick ngayon. Siya yung panahon, siya yung Christine before, you know. I think you are still are naman talaga the evangelist, you know, talagang siya, si Aldrin nag-invite kay Chris, kay Mike, everyone na nakikita na that is because of Aldrin. People may see, you know, that's why yung support na nakukuha ko na sa kanya, I wouldn't be this siguro kalakas. Kasi if not because of the support of Aldrin. You may hear a lot of things na masabi kay Aldrin because of your social media, whatever. Pero if I'm going to look at it, you know, you are being really instrumental. If not because of what you are doing, baka wala rin tayo sila Chris, sila Kuya Dick. So, Aldrin, you know, hindi lang bilang simbahan. Ngayon, it's very personal. I love you. I see you as my brother. I will always be here for you. Maraming salamat, Aldrin. So, orta mo, simulan natin. You are the person who really pioneered and champion na magkaroon ng simbahan from faithful to KOK. Ikaw naman talaga yun. And talagang
tsaka yung passion mo sa mga bagong members. May mga bagay kami hindi namin kaya gawin, may mga bagay kami hindi namin kaya sabihin, ikaw yung gumagawa. Alam mo, yung pagiging talagang ano mo, ikaw naman na talaga, and that's why the new members talagang they feel really welcome. Maraming salamat. Sa lahat ng hindi pa leader, pero sobrang active sa lahat ng mga bago. Gusto ko din sabihin lahat, pero baka may lang mabanggit. Sa mga kayo, maraming salamat. I love you all, you know. The reason why KOK keeps on growing and growing, this is what I always say. You know, whenever may mga tao, may mga bago dumarating, what I always say, come as you are, and God will change you. You know, we'll see churches maybe na ganito, but you know, I think talaga the revelation of the Lord is that, you know, before naman si Kenneth and Pastor sila Chris, they're not like that eh. You know, we just welcome people as they are, you know, do whatever you want, and God will do the transformation. And then, you know, the real fruits, if it's really the fruit, you know, kasi it's something na you don't fake it eh. You know, when it's time, it will be fruitful. Ito yung message natin kanina, no? So maraming salamat. I just want the message today is also rightful in itself. You know, it's about inheritance, you know. I always believe success without successor is a complete failure. So, you know, what we are doing now, time will come, we'll leave this place, you know. But if there will be no successor here sa mga new generation, this will all will make na hindi siya magkakaroon ng sense. So I think that's the real inheritance, no? Na we create a successor for it, and yung successor na yun will continue God's kingdom. I am just like you. I have many mistakes, iniquities, you know, things na hindi pa talagang nakakalugod sa Panginoon. We will grow together. Iba yung feeling, again, first time ko na-appreciate. Napaka-iba pala yung feeling when you are appreciated for kingdom purposes and not with the secular things, but that were worldly things. Mga kapatid, sa lahat ng mga bago, Ate Marcy, Kuya, lahat kay John, Kuya Noriel, Ate Janet, Ate, mga welcome po. Karen, everyone, Ate Dali, Ate Julie, everyone, sila V, oh my God, V, Ate, Kuya, lahat kayo, everyone. I have been in so many places. I have been many people. I have tried everything, you know. Akala ko that will really fulfill what I'm really looking for. I've tried many things in my life. So na pagkabata ko, you know, hanggang ngayon, you know, I will leave that place, for example, and that yung kasi natatapos din doon. Whenever I'm in the church, you know, with God's people, you know, with you guys, you know, I always came home with fulfillment, with happiness, with fullness. I also want to all of you experience that fullness. I want you to experience that joy na hindi siya natatapos once you leave the place and kapag hindi na sila kasama. Because the real joy is that where it sustains you wherever you go. Sa lahat ng mga bago, I love you. And I also pray in myself that God will continue to transform me so I will accommodate and be more compassionate, be more empathetic, and then be less of myself. So, you know, I can really fulfill God's mission. I love this family. This is not only a church, this is family. And maraming salamat. I love you. Closing prayer ka na lang. Kasi nasabi ko na, closing prayer ka na lang. Ipag-pray mo na ng mga members. Paano mo pa itatag yun eh, di ba? Pero hindi. This is also my message for you, really. I think, talagang galing ng Panginoon, no? Yung strength niya, hindi ko strength. My strength, hindi niya siguro strength. Alam mo yun? Talagang, so we can complement kuya each other eh. You know, kuya, walang makakapagay talaga sa service mo, kuya. You know, personal, talagang sa lahat. You alone, hindi mo siya kaya gawin, hindi talaga, namumuhay talaga ang Panginoon sa puso mo. Pwede maraming salamat. May mga pagkakataon na hindi tayo nag-agree as one church. Pero that is really the testament that God is in the center of it because, you know, we will still remain united. Pwede, maraming salamat.
Amen. So, closing na lang tayo. Amen. Unang-una, I would like to thank for my today's outfit. May outfit namin today. KOK Catering Services. Nakatanong mo yung pagkain. Nandito na sa laman. Ito sila, KOK Catering. Kaya wala na yung pagkain. Ito na yung Lord to God, maraming salamat sa bawat isa sa nag-initiate nito. Actually, sabi ko, parang matatapos yung October, parang wala kami naramdaman. Sabi ko, kasi nabanggit ni Pastor Josephine, Pastor sa appreciation, ay katabi ko si Marlon, ang namin ko agad sinabi, hindi nyo man, kahit hindi na naman sa hindi nyo man lang na-appreciate. Kahit wag na ako si Pastor dito na, tapos, sabi ko, abang nangyayari ito kanina. Sabi ko, kung gagawin mo yung sinabi ko, huwag yun ang gawin. Sabi ko lang, kasi tapos na kahit si Kuya Dick lang, tapos si Marlon. Sabi ko, tawag yun na, Marnie. Favorite ko talaga si Marnie. Amen. So maraming salamat. Although sabi ko, yung mayroon tayong event sa November, yung personal appreciation, sabi ko, October man, dapat to, Pastor's appreciation, wala ka na matatapos sa October, parang wala nag-initiate. Sabi ko, gusto na mag-lift the group na lang. Hindi niya lang alam. Anyway, maraming salamat. Na-surprise kami for today's initiative. Oo nga eh. Maraming salamat sa lahat. Nabangitan ni Pastor Arlon na mga leaders, so hindi ko na ulitin. So ayun. So amen. At salamat din sa ating mga kapatid na nagpaabot ng mensahe sa online, ating mga natin kasama sa KOK noon, mga leaders natin, at of course, yung isang nagsalta nun si Pastor Abit, siya po yung aming talagang nag-start as pastor ng KOK. Pastor Abit. And then, hindi mo alam kung may plano pa na siya mag-exit, ako yung pinasa ng corona, na wala akong kamalay-malay na sa aking palipapasa. Lord to God, akala ko ng time na ako yung magiging KOK, may mga dumating na mga pastor, Pastor Jemar, Pastor Christian, but eventually, sa rin ko ay iniwan ako. But Lord to God, ngayon naman, meron man bagong pastor. Mas magaling daw na pastor. At Pastor William. Lord to God, talagang season by season talagang King of Kings. May mga umalis, may mga dumarating din. Lord to God sa Panginoon. At nakakatuwa, nagiging kalakasan ko ang King of Kings family sa kapila ng ating mga pagdadaanan, diba? Yung ating verse kanina, yung you didn't choose me, yun po yung aking life verse. Kasi nung that time ako inanay ng pastor, talagang wala akong pangarap na maging pastor. But sabi ng Panginoon, hindi ikaw pumili sa akin, but ako yung pumili sa iyo. So yun na aking life verse. Lord to God, sa buhay ng lahat ng mga leaders, mga members ng King of Kings. 6 years ago, ng King of Kings ay tinayo, ay nandito pa rin ako. Lord to God, sabi nga ni Ate Phil kanina, atin di pong ipanalangin natin mga pastors lang kasi di natin alam yung mga pagdadaanan ng mga pastors natin. Amen. So that's why si Pastor Pin yung ating in-invite for today kasi sabi ko, ako dapat yung preach for today, but hindi ako pa ngayon. Hindi naman daw. Hindi ako sa ngayon, hindi pa ako, unstable ako ngayon, medyo bother ako ngayon kasi although hindi nyo alam, ilan na nakakalam. I'm on the process kasi ng pag-transfer ng company o pag-exit. Wala na akong work ngayon since October 1. September, hindi ako pinasahod, hinuli na sahod ng company ko. So ngayon, October 1 till this day, ay wala na akong trabaho. So 2 months wala akong sahod. But ang panalangin ko, na mag-stay mo dito at magpatuloy sa aking ministry. So tumatakbo yung aking ngayon sa Kiwa system ko ngayon to transform yung company. But walang assurance na kung ito yung mangyayari. Ang dalawa lang yung option doon, mag-transfer ako or mag-exit ako. But ang panalangin ko is mag-stay pa dito, mag-serve pa sa ministry. I am still hopeful na sa kabila ng sitwasyon ngayon, alam ko,
I'm still hoping. Ang company ko sa ngayon, hindi kami nag-uusap pa. Pero yung KIWA system ko tumatakbo na ngayon. And I'm hoping na talagang i-approve na yung transfer ko. Otherwise, talagang uwi ako sa ito. Tumasa ko ng sahod ngayon. Ba't hindi ako nag-ano doon? Sabi ko, Ate Julie nga, isang taon ng trabaho, walang sahod. Nakasurvive siya. Ako 2 months pa na walang sahod. Kaya hindi ako pabayaan ng Panginoon. Lord to God, kasi sabi ko nga, kahit naman yung sitwasyon ko, dahil nandiyan kayong kalakasan ko ngayon, wala akong trabaho ngayon, but at ang aking panalangin is talagang mag-stay pa lang dito at ma-approve or ma-transfer ako eventually in the coming days always na makapag-continue dito sa Philippines. So yun, at yun nga, sabi natin, panalangin niyo kami kasi hindi na alam yung aming mga sitwasyon at ayun, yun nga. At yun, kayo yung namin, yung kalakasan namin. So, salamat sa mga regalang ito na kasubay ko ng isang lilang pagkain. Amen. So, maraming salamat sa bawat isa. Sa lahat. Pastor William, so magiging katong ka namin sa King of Kings. Pastor Alon, so kung ako may nauwi, hindi ako mangamba na iwan yung King of Kings na kasi nandito si Pastor Alon, Pastor Alon. Unlike, be prepared tayo. Pero yun ang patayin ko talaga, mag-step ko dito, mga transfer ako, maging, yung process ng kiwang ko maging approve ng kapatid. Yun lang naman, Jesus name. So, maraming salamat sa lahat ng KOK leaders, mga members, salamat. At Ipin, salamat for always. Yes, pagpuli, nandiyan kayo lagi. Kayo po ang honorary member ng King of Kings. Every Monday, meron kayo dito assignment. Amen po, siguro tagat po sa lahat. Kuya Aldrin, like, Pastor lang kayo na binanggit kanina, kung wala si Kuya Aldrin, wala ako rito yung message ng email sa akin sa Facebook. So, maraming salamat sa ating Kuya Aldrin. At soon, sa kanya ako mag-join sa kanilang company. Hopefully. Kasama din sa panalangin na talagang maging success ng aking pag-transfer ng employer. Amen. Lord to God. So maraming ulit po salamat. Hindi, ito lang ha. Last na talaga to. You know, yung pinaka-fulfillment as a pastor. For example, kayong mga bago, umaten kayo, tapos nakita namin kayo ulit next Friday, tapos you are growing. It means yung purpose talaga ng mga pastor is talagang na-fulfill. So, just seeing yung na bumabalik every Friday, lumalago, and you really feel the God's presence, I think that is already fulfillment in itself. So, maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po. So, pauna pa lang po ito mga kapatid, dahil may post-Pastors Month celebration tayo next month. So, pangkalahatan naman po yun. So, i-appreciate pa natin mga pastors natin, lahat ng pastors ng Lord ng Ministry. So, with that, tawagin po natin lahat ng pastors, pati Pastor Josephine, we invite Pastor Josephine and Pastor Neil. Dito po kayo lahat sa gitna, mga pastors, leaders, members. Patigyan po natin yung mga pastors natin, ipag-pray po natin sila. Okay, so salamat po at sa pag-appreciate. Amen. At talagang yung mga sinabi po ng mga pastor natin ay isa po sa kalakasan nila talaga yung pananalangin po natin. So yun po ang number 1 na kailangan nila. At kasi nakikita ko po talagang masaya sila. Masaya yung mga pastors natin dito kasi nandun ang submission ng mga member. Amen. So salamat po at continue po na itagpuro po natin yung mga pastor. God bless po. Amen. So, bago po natin ipanalangin ng ating mga butihing mga pastors,
So talagang ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nangyari itong araw na to. So thank you Kuya Aldrin. Dito tayo sa So, sapagkat sabi ko nga kay Kuya Aldrin, so habang kinausap ko siya, sabi ko, hindi pwede na tatapos yung itong buwan na hindi tayo magkakaroon ng Pastor's Appreciation para po sa ating putihing pastor. So, salamat sa support ko ng bawat isa at ipanalangin natin yung ating mga pastor. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. We thank you, dear God. This is a big day, Panginoon, para po sa amin, Panginoon. We thank you, dear God, for this great opportunity, Panginoon, na nakasama po namin yung mga pastors po namin, Panginoon, sa araw na ito. And we declare, dear God, blessing upon blessing, Panginoon, sa kanilang mga buhay po, Panginoon. We come before you, Panginoon, with gratefulness and thanksgiving in our hearts, Panginoon, lifting up all our pastors, dear God, Pastor Neil, Pastor Josephine, Pastor William, Pastor Dick, Pastor Arlon, at sa aming pastors na nasa ibang bansa, si Pastor Christian at Pastor Jimar, who shepherd us, dear God, with love and dedication, Panginoon. We declare that your blessings, dear God, will always be upon them,